bawat isa sa atin, I pray na tayo po ay nasa mode na kung saan I am in need of accurate gospel. As we listen today sa message, actually, I will just, reinterpret, just, i-simplified kung ano yung message na na-meditate ko kagabi through the message sa ating pong senior pastor. So, pinamagatan ko itong turning problem to blessing. So, if you heard the idiomatic expression na kung saan yung lemon, maito-turn sa lemonade. Ibig sabihin po nito, yung lemon ay mapait, maasim. So, tulad ng mga napagdadaanan natin sa buhay, meron tayong mga struggles, mga problema na sa pag-reach natin ng goal natin or kung ano man yung ating nais marating, maraming mga barrier or maraming mga hindrances or obstacles along the way. So halimbawa sa family life natin, sa finances, na we would like to have this freedom or ma-experience yung blessing of Eden. So maraming mga hindrances, andyang wala na tayong kuryente, wala nang gas, walang pambayad ng tuition, andyan na nag-aabang yung mga due dates. So those are mga hindrances. Pero sabi nga, paano natin matuturn yung mga problem na to into blessing? First and foremost, mindset muna natin. Mindset. Paano natin tignan yung mga bagay na ito? Ito nga ba ay magiging stepping stone sa atin? Stepping stone or stumbling block? Stumbling block. So, dalawang bagay. Parehong bato. Stepping stone yung mga problem or stumbling block. So, kapag sinabing stepping stone, yun yung mga problem, mga difficulties na sa harapan natin. Yun yung aapakan natin para ma-reach natin yung goal natin or ano man yung dinidesire natin or yung mga dreams. And then the second one naman, stumbling block. Ibig sabihin, yung mga problems and difficulties, yun yung humahadlang sa atin or yun yung tingin natin sa kanila para ma-achieve or makapag-forward tayo dun sa ating dreams or goals. So ngayon, saan yung gusto? Siyempre, gusto natin dun sa una. So, how we will going to turn our problem into blessing? And what's the purpose? Bakit hinahayaan ng Lord na ilagay sa ating journey, yung iharang sa atin yung mga balakid na yon? So, number one is to change. Yan. Ano yung reason? Number one reason is to change our spiritual status. Yan. Changing our spiritual status. Bakit? Ano ba kahalagahan ng spiritual status? So, the original man, na kung saan hindi natin ipagkakaila, tama ba? Magkakaila, na tayong lahat ay galing kay na Adan at Eva. So, lahat tayo, ang nire-represent ni Adan at Eva ay tayo. So, ano man yung nagawa ni Adan at Eva, tayo yon. Ano man yung nangyari sa unang panahon, it represent us. So, we cannot blame or sabihin na bakit kasi ginawa ni Adan yun, bakit kasi ginawa ni Eva yun. Cannot. Kasi sila yung representative natin. So, ano nga ba yung original na tao? Nilikha ang mga tao, mamuhay kasama ng Diyos. Yun yung original na pagkakalikha sa atin. So, originally, people are designed to live with God. So, lahat pala ng tao, dinesign ng Diyos na mamuhay kasama niya to enjoy being with God. So, yun yung na-enjoy ni na Eva at Adan dun sa Garden of Eden. But, ano nangyari? May nag-intervene na kung saan isang spiritual being, si Satan, yung nag-block or nagbigay ng temptation kina Adan at Eva na kung saan si Eva ay nag-fall doon, so nagamit. So dahil dyan, ang tao ngayon kumakaharap na sa separation problem, kung saan lahat ng tao nahiwalay na sa Diyos. Whether we like it or not, fundamentally, lahat tayo namumuhay na hiwalay sa Diyos. Kaya yung sinasabi ng mga tao, hindi naman ako hiwalay sa Diyos, sa isip ko naman siya. Those are just lies. Na kung saan binigay ni Satan sa kanila na pinaniniwalaan nila. So that's why hindi natin dapat i-accept yon. We need
to explain to them ano talaga yung tunay na ibig sabihin ng being with God at yung separation na nangyari sa atin. So dahil dyan, lahat ng tao ngayon ay makasalanan at meron ng sin, which is the original sin of being separated from God. At dahil sa kasalanan na yon, tayong lahat ay subject na ni Satan. We are captured na ni Satan. We are slave ni Satan. We have no freedom anymore. We have no right na nais man natin gawin yung tama, pero merong humahadlang or merong hindi natin mapigilan. Kumbaga, di ba, nais nating maging maayos yung relasyon natin sa kapwa. Pero, dahil sa mga ginagawa ni Satan sa ating intervention niya because of sin, of being separated from God, tayo ngayon ay mga slave ni Satan. Kumbaga, we cannot experience yung tunay na blessing na being with God. So, dahil dyan, sa sitwasyon na to, yung spiritual status natin, yun yung kailangan mabago. So, anong ginawa ni Lord? Ano yung ginawa sa atin? Yung mga problem is inalaw ng Lord na maranasan natin at yun ang ating nabubungaran every moment, every day, di ba? So, kapag ang mindset natin, this problem binigay ng Lord for me to change my spiritual status. So, ngayon, you will think na, di ba, isipin mo na, ano kayong rason ng Lord? Bakit niya ito ginawa? Siguro si God, nais na magdepende ako sa Kanya. God wants me to trust fully to Him, not on my own, not sa background ko, or hindi sa aking mga nagawa. So, isa yun sa mga mindset na kailangan natin i-practice. And then, ngayon, ano yung tatlong bagay na makakapag-help sa atin para yung problem ma-turn into blessing? May tatlong bagay. Tatlong bagay. Okay. So, una, ito yung paghahawak sa Ark of the Covenant. So, ano nga ba yung Ark of the Covenant? It only symbolizes, ito lang naman ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. It symbolizes Jesus Christ. So, bakit? Bakit ko kailangan i-hold lagi ito? Kasi, yung mga problem na yan na dumarating sa ating buhay, without the accurate gospel, it will truly mag-overcome sa atin. Pero, with the accurate gospel, di ba, may problem. And then, sa problem na yan, you will realize, nilikha ako ng Diyos, mamuhay kasama niya. So, God is with me always. May problema man o wala, gaano man kaliit o kalaki ang problema, those are challenges na nais kong, alam niyo po yung ma-experience, lalong ma-enjoy yung ano man yung meron tayo. Ano yung pinaka-meron tayo? Ano yung pinakamahalaga na meron tayo? That's the salvation. Yun yung having Jesus Christ. So that's why every moment, every hour, holding to the Ark of the Covenant, isa yun sa mga daan para yung mga problem or challenges natin is ma-turn into blessing. Inalaw pala ito ng Lord para lalo kong maunawaan, lalo kong ma-hold yung accurate gospel. No matter what situation ang kinakaharap ko ngayon. Then, so because of that, na-enjoy natin yung being with God. So yung meeting God. Kasi why? Kasi 'di ba ang sabi nga sa Isaiah 7:14, Emmanuel, God is with us through Jesus Christ. Kasi siya yung nag-pave ng way, nag-create ng way for us to meet God once and again. So because of the problem, this is the blessing na ibig sabihin, nais ng Diyos, yung pinaka-ultimate purpose is to meet God once again through enjoying the gospel. So, ibig sabihin, blessing ang problem. Amen? Kasi kung walang problem, how we can realize na there is a God, na God wants na ma-restore ang relationship ko sa Kanya. Diba? Malamang sa malamang, tayo nasa Star City, nasa Hong Kong, nasa Japan, nasa iba't ibang parte ng mundo, na nag-e-enjoy ng ating mga physical lives without God. So, curse or blessing? It's a curse. So, that's why all the problems na nasa harapan natin or nag-hinder sa atin, those are blessing to enjoy God, to enjoy being with God. Then, pangalawa naman, ano yung kapamaraanan upang yung mga problem na nasa harapan natin ma-turn into blessing?
don't raise your voice. Bakit? Kasi, normal na sa tao na mag-defend, di ba? Depends sa ang sarili. Kapag may nag-rise na problem, ano yung natin, unang ginagawa? I-defend sa yung sarili natin. Parang normal instinct na ng tao yun, di ba? Na, I will seek justice. Pagtatanggol ko ang sarili ko. Ito yung tama at mali siya. So, ibig sabihin, we will miss the purpose of turning problem into a blessing. So, when problem comes, calm down, don't raise your voice, at lahat ng ating my thinking, lahat ng mga thoughts natin, lahat ng mga posisyon natin, lahat ng mga insist natin, dyan ka lang sa tabi. Di ba? When problem comes, kapag nasagi ang ating ego, nasagi ang ating mga karapatan, or nasagi tayo, wait lang. Don't raise your voice. Diba? Number 2, na reminder sa atin, to turn our problem into blessing, don't raise your voice. Kasi, maaaring hindi natin nakikita pa yung kabuuan ng problem. Maaaring may mga punto siya na hindi natin nakikita. May mga perspective siya na hindi natin nakikita pa or hindi pa natin nauunawaan. At the same time, may mga perspective din tayo na hindi rin nila nauunawaan. So that's why, sabi kanina, don't judge easily. Kumbaga, hold on. Sabi pa nga sa English na term, give them the benefit of the doubt. So, ibig sabihin, wag muna tayo mag-come up into conclusion. Don't be hasty in giving judgment. But all our thoughts, isipin natin, all my thoughts, all my insists, and my position are wrong. Kasi, tama nga naman, kasi it's only half fact pa lang. Kalahati pa lang ng mga facts yung alam natin, kasi yung sa kanila wala pa. So that's why, actual fact, real fact, and spiritual fact. Kapag na-reach na natin na maaaring nangyari itong mga conflict na to because meron siyang mga nais i-raise up, at the same time, real fact, maaaring meron siyang gustong ipunto na hindi pa na-erase, at the same time, spiritual fact, Satan intervene na magkaroon ng conflict in our relationship for us to hinder doing our mission all together in oneness. So that's why, don't raise your voice. Just pray. So, laging sinasabi ni Reverend niya sa atin, let's pray na lahat ng intervention ni Satan ay mahadlang, mabind natin. Kasi once na mabind yun, kasi dami nating mga relationship, di po ba? Sa family pa lang, sa loob pa lang ng bahay, sa labas, sa mga business partners. So, lahat ng yon si Satan, yung kayang ginagawang breeding ground para makapag-intervene, para makapangwasak ng relasyon. Ano nga ba ang kanyang trabaho? To steal, to kill, and destroy. So, wag natin nahayaan na makapag-kilos o makapagpunto si Satan sa atin. So, with that, ano yung kailangan natin gawin? Don't raise your voice. So, let's acknowledge all our thoughts, our position, and insist to shut down. Shut down ka muna. Huwag ka munang mag-on. At, because of that, ma-realize natin, makakamtan natin. Alam niyo po yung yung hindi natin malirip na kapayapaan, ito pala yung ibig sabihin ng accurate gospel, understanding one another. So, correcting one another because, halimbawa, siya, nakakaranas siya ng mga difficulties and then, with, ano man yung nakalakihan niyang paano i-solve yung problem na yon, doon natin mabibigyan ng correction. Kumbaga, with the love of the brotherhood na, sis, ganyan, ganon, brother, ganyan, ganito po yung with the accurate gospel. Kumbaga, sabi nga kanina ni Reverend, yung pointing wrong is wrong. Kasi, kailangan mong i-correct siya. Kasi kapag pinoint mo lang yung wrong, ano yung ibig sabihin nun? You are just killing them. So, ngayon, as we point the wrong onto them with love, we will lead them to correction. Ganito yung tamang gawin. Ito yung suggestion po namin para ma-solve po natin yung mga conflict. Diba? Ang ganda sa accurate gospel. So, next naman, turning problem to blessing. Last one is, yan. Kanina, don't raise your voice. Ngayon naman, shout. Shout with loud voice. Shout with loud voice. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang, we have this
assurance of the gospel, assurance of the covenant na meron tayo. Why? Kasi, if we are not sure of the covenant na meron tayo, for example, nagsishaken pa tayo, we cannot give the proper answer. We cannot give kung ano yung only answer sa tao. Ito, meron akong example. Na as I observe yung paligid, kasi ako nga galing ako sa religion, di po ba? Meron akong mga own thoughts, meron akong mga doctrine ng mga bagay, mga ideolohiya, na kung saan, kapag may nag-share sa akin ng accurate gospel, parang threat sa akin na this is my ideology, this is my pinanghahawakan ko, di po ba? Parang may magti-threaten sa akin na bakit mo ko binibigyan ng bagong doktrina or bagong gospel, mga ganon. So, nilalagay ko yung sarili ko dun sa tao naman sa field as I observe the field. Kasi nga pumupunta kami sa pag-aasikaso ng Meralco. Sabi ko, kapag binahagi ko ba yung accurate gospel sa mga taong ito, ano yung magiging respond nila? Or pag dineliver ko yung gospel sa kanila, same thing din ba na magkakaroon sila ng threaten na this is my pinanghahawakan ko na, di ba? Sabi ng mga Katoliko, namuhay kaming Katoliko at mamamatay kaming Katoliko. So, ibig sabihin, nasasanggi yung kanilang, yung pinanghahawakan nilang ideolohiya or yung answer nila. Tapos, kasi pinark ko lang yung ganung idea, kasi nga wala pa akong matibay na sagot. Then, nung narinig ko yung message, sabi doon, kapag sure ka sa covenant, ano nga ba yung covenant? Ano yung only gospel? That all problems, na lahat ng tao nakakaharap sa fundamental problem. Ano yung fundamental problem na yon? If you are unbeliever at hindi ka pa naka-accept kay Christ, meron kang kinakaharap na kapalaran or destiny. So ngayon, na-realize ko, okay, lahat ng tao, whether they like it or not, meron silang kapalaran. At ang only answer lang is itong only gospel na kailangan nilang ma-receive, ma-accept. Ngayon, yun pala ibig sabihin nun. So this is the time na we can shout with loud voice dun sa mga tao na yun or sa problem na kinakaharap natin. Because we are sure na this is spiritual problem intervened by Satan. I am sure that this is the only answer. Kumbaga, kung may mga conflict tayo sa tahanan, sa colleague natin, sa mga business partners, then we are sure na all people has this fundamental problem at kapalaran, you will stand up. Kumbaga, you will rise and shine because you are sure of this accurate gospel. So all the conflicts, all the problems will subside. Why? Kasi natumbok mo na. This is spiritual problem and we are in the spiritual battle. Na kung saan, yun nga yung didideceive sa atin ni Satan na, no, it's not spiritual problem. This is not spiritual battle. This is physical battle. You need to stand and fight by your own. That's why there's a lot of frustration. Marami tayong nakakaharap na parang down na tayo because yung fight natin is physical fight. So that's why in every problem na ating kakaharapin, our mindset is, this will be my stepping stone kasi I have this answer na. And this is the spiritual battle. So, ibig sabihin, you will no longer struggle. Kasi kapag hindi natin na-achieve yung ganong mindset, we will struggle more dun sa disyerto or dun sa mahabang panahon na kung saan we will live by our own lang. We are not depending on God. So, with that, ang ganda ng aking pagkakasulat, hindi magulo. I'm just happy lang. So, naway meron po kayong nakuha na pulot ngayong araw at tinitignan din namin yung time for us na maximize yung time para marami pa po tayong magawa sa field. Amen? So, let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po, O Diyos, na sa umagang ito, muli niyo pong nirefresh, nirecall sa amin ang message last evangelism school na kung saan, Lord, all the barriers, all the hindrances na sa aming kapaligiran, there's purpose. You allowed all of these things, Panginoon, under your absolute sovereignty. You want us to really hold more and more to the accurate gospel and to meet God in every moment of our life, Panginoon. Always thinking, always holding that God is with us 24 hours with this gospel, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa mensaheng ito as with our forum, Panginoon, makapagbigay ng buhay at makapagbigay po kami, Panginoon, ng kasagutan sa bawat isa. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.